Tamang-tama dun sa mga nagtatanong, paano ayusin yung CT100 na lawlaw yung kicker. So ito yung video natin ngayon na araw. Yan, para maikli lang yung mga bago pa lang dito sa ating channel. Kung mahilig kayo sa mga ganitong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorials. Tara! Ito po yun mga bro, yung gagawin natin na CT100. So tamang-tama. So ang problema nito mga bro ay na-stock tapos maraming gawain dito. Papanda rin natin, lilinisan, kabilaan preno, pares wala. Tapos ang concern dito ay kung nakita nyo kaya siya may interior dahil nakatali na lang po siya. So pag kinik natin, ayan o, hindi na tumataas yung kicker. Ayan o, isa pa. Ayan o. Ganyan na lang siya mga bro. So ito yung gagawin natin. So madali lang naman ito solusyonan mga bro kasi ang return spring ng CT100 ay nasa labas lang ano. So ito maluluwag na siya. Kung sakaling ganito yung problema nyo, ibababa nyo lang to konti or mas maigi tanggalin nyo na lang. Tapos tanggalin natin yung kicker. Tingnan nyo na lang mga bro kung anong size yung ano ng kicker. Minsan 12, minsan 13. Pinapalitan kasi. Ito naman 13. Yan, tanggalin lang natin to mga bro. Kasi kapag hindi natin tinanggal to, hindi natin mahuhugot yung crankcase nya. Yan, para matanggal natin yung crankcase. Ito yung bolt. Okay? Pagkatapos natin matanggal, mahuhugot na natin yung kicker. Kasi ito maluwag na. So dito naman mga bro, ang kailangan natin pagka maluwag na to. So tanggalin natin lahat ng 8mm dito sa crankcase natin. May napansin ako dito mga bro, ito kasi nakabolt na lang siya, Phillips screw. So normally hindi dapat yung Phillips screw. Kaso baka pinalitan na ito ng may-ari dahil na-lost thread siguro. Okay. Tapos mga bro, maglalagay kayo dito ng pangsahod. Yan. Kasi pagkain na natin yan mga bro, possible na may tumagas po na langis. Kaya lalagay tayo ng sahuran. So tanggalin muna natin mga bro yung yung itong mga gilid na to. Gamit lang kayo dito ng 8mm na T-wrench or L or kahit anong pantanggal, basta kalasin natin itong mga gilid na to. Ayan. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Pagkatapos natin mga bro na makalas yung lahat ng bolt dito sa gilid, ayan o. So kung makikita nyo, yung langis ay meron ng umaano langis. Ayan o. Tatagos na langis niyan. Ano yan? Iyo, mangga nga. Yan. Tanggalin natin ito sa ilalim. Meron pa. Yan. Okay, so lagay kayo mga bro ng lagayan ha. Tapos, pwede na natin to mahugot. Yan, dahan-dahan lang mga bro. Yan o. Yan. Ayun, meron pa pala. So, yan. Alas na yan, mga bro. Sige, dyan muna ko yung mamaya. Yan. Ito. Yun. Ay, nahugot na yung kicker. Yun. Yan, mga bro. Ito yung return spring. Ito yun, mga bro. Yan o.
Kita niyo yan, oh. Putol yan, eh, oh. Kaya ayaw niya bumalik. Yan, ito yung papalitan natin dyan. Itong spring na to. Ito. Ang tanong, nasan kaya yung kaputol nito? Nandiyan, may nalaglag niya kanina. Yan, oh. Ito. Kita niyo ba? Yan, ito yung papalitan natin. Ay, walang Diyo, Kuya Il. Malala pala ang tama nito. May tama ang bearing nito, oh. Gano'ng kalaki? Yan, oh. Oh, oh. Gano'ng kalaki bearing? Walang Diyo. Mga bearing niya. Maliit lang ang bearing nito. Ang problema nasa ano. Hindi, kakalasin natin para makita natin. Meron akong bearing dyan. Kalasin natin kung... Kasi pagka ganito mga bro, ano na to? Malala, kumbaga. Ayan, oh. Bearing. Ito yung bearing. Ito yung ano mga bro. Ito yung kadugtong na spring, oh. Problema ito mga bro. Ito kasi, tignan nyo, ah. Ito, dapat hindi ito umiikot or hindi siya nagaganito. Kasi ito, may kunya dapat. May kunya. No, parang yung sa magneto ba? Pagka umikot yung magneto, kasama yung crankshaft. Ganun dapat ito pag umikot kasama. So, possible dito, yung magneto, ay yung kunya natanggal or nadurog. Tapos, ito pang isang malala. Oh. Dapat naman ito, hindi ganito. Kasi may bearing yung kabilaan. Yan. So, i-check natin ito mga bro. Kung kaya, dukutin yung bearing na hindi na binababa yung makina. Kasi sa CT125, nahuhugot yun na hindi na kailangan ibaba ang makina. Ito, try natin. Problema, walang pang kontra dito. Ito. Ay, yung vice grip ko kaya, nandiyan ba? Alin? Yung malapit na vice grip yung inihiram ko. Nakakabit yata. Tingnan natin to. Sana naman. Sana naman mga bro ay matanggal natin kasi sininsil na to, eh. Yan, oh. Sting. Ayun. Ayos, malambot. Maganda, maganda. Itong isa. Ha? Ayos, ayos. Itong isa. Ay, malupit. Ayos mga bro, ha. So natanggal na natin siya. Ngayon, tanggalin din natin tong clutch. So gamit tayo dito mga bro ng 19. Okay, nakalas ko na. 19. Ito. Yan. Ito, tanggalin muna natin tong ano para makita nyo. Yung sinasabi ko na may kunya to sa loob. Tigas na. Ayun, oh. Yung mga bro, ha. Ayun, maluwag. Maluwag, oh. Oh. Hindi pa natin kinakalas, maluwag na. Pero ito 'yon. Ayan, oh. Ito yung sinasabi ko, kuya, oh. Yung may uka siya, kita mo? Ay, Ngayon, dapat mayroon ito. Yun na nawawala. Paano nangyari yun? Hindi nilagyan to, tapos hinigpitan lang. Yun ang nangyari dito. Kasi pagka naipit naman to, hindi ikot yan, eh. Oh, hinigpitan lang, kaso lumuwag na siya ngayon. Ayan, yun ang nangyari. Pero dapat, mga bro, normally, meron niyang kunya, yun, oh. Ngayon, dito naman nakakabit yun. Ito. Ito, cambio natin para makita nyo. Cambio ko para makita nyo. Grabe na ito. Nakatanong-tanong na, oh. Ayun, ayun. Ito. Ayan, yung hiwa na yan sa ilalim. Kalasin natin. Gamit ang 19. Yes. Yun. Kalas na siya mga bro, ha. Ay, grabe na to. Kaya, Kuya Eli, kaya itong tanggalin dito sa labas. Kayang tanggalin sa labas to. Yun, no? Bushing. Washer. Yan. Oh.
Ayun yung bearing. Maingay to. Ah, Maingay to masyado. oo nga. Tapos pagka nakakambyo ka dito, kasi pagka kumakambyo, dito pumapasok yung galing dito na ikot. Tatransfer niya dito. Ito nangyari dyan, oh. Yan mga bro, so hindi ko nagagawa ng tutorial ito kasi ano naman ang ginagawa natin dito, spring lang naman dapat, damay-damay lang to. So ngayon, gagawin natin, siyempre dito na to eh. Dito naman sa TC mga bro, ay sa TC, sa city. So maganda naman dito ay kaya natin tong tawag dyan. Kaya natin tong bunutin. Yung design ng Kawasaki, kaya natin bunutin yung bearing. Dito natin ilalabas dito na sa ano. Kasi kung sa ibang motor yan mga bro, once na nagkatama ito, kailangan overhaul po yan. Ito naman ay medyo maganda oh. Pero grabe na to mga bro ha. Over na to! Malala! Yan mga bro, so bale, yan, binunot ko na mga bro, di ko na lang pinakita sa inyo. Gagawin nyo lang dyan mga bro ay kuha lang kayo ng tubo, ilagay nyo dyan, weldingin nyo, then hatak palabas, tanggal na po yan. So sa mga magtatanong naman, anong size ng bearing? Ito po ay 6203. Ayan no. Yun mga bro. Ayan. Diba? So bago nyo ilagay ito mga bro, tanggalan nyo muna siya ng ano. Tanggalan nyo siya ng cover para ma-penetrate ng langis. Okay, so hindi naman to yung tutorial natin mga bro. Gagawin ko muna, isasalpa ko muna, tapos bubuuin ko na. Yung kicker lang naman kasi ang tutorial ko dapat. Nadamay lang to. Kasi pagbukas natin, ganito na yung nangyari niya sa kanya. Okay? So, tirahin muna natin to mga bro kasi bibili pa tayo ng return spring nito. So, balik po tayo dito sa ginagawa natin. So, balik kakatapos ko lang mga bro. Bitalitan natin ang bearing po yan. So, nilinisan na natin yan. Tapos, bumili na rin tayo ng return spring mga bro. So, ganito po ang itsura niyan. Ano? Ito yung naputol. Ayan. Ito naman yung Kawasaki din naman na brand to mga bro. Tanggalin natin. Mura lang naman to mga bro. Ito ang kagandahan dito sa CP100 kasi ang kicker niya ay return spring niya ay nasa labas lang. Parang Fury, 'di ba? Ito po siya. So ito mga bro ay napakadali lang din naman i-install ano. So tuturuan ko ng mga basic lang ito mga bro kasi yung mga ganitong problema kahit wag niyo nadalhin sa shop or sa mga mekaniko, ito po ay kayang-kaya niyo na tong gawin ano. Okay, so lagyan natin ng flash para mas maliwanag. Yan, ganito. Ito mga bro, ang pagkabit po nito, may butas siya, 'di ba? Ito nasa loob. Parang pagganari. Ayan, ayun oh. Ayun. Itatapat nyo lang siya dito sa, 'di ba, may butas. Tatapat nyo lang siya dito. Ayun oh. Ayun, ganun lang mga bro. 'Di ba? Tapos mayroon po yung cooler. Ito mga bro ito. Ito naman kahit magkabaliktadan, may hiwa siya, 'di ba? May hiwa. Ipapasok niyo yan diyan sa may guide. Ayun, gagawin nito. Parang ganito mga bro. Para hindi siya, ayan oh. Ayan, ganun po 'yan oh. Parang guide siya para hindi siya gumagalaw. Okay? So ganun lang mga bro. Pagkatapos niyan, pwede na natin ikasayan. So sa pagkakasa naman, ang gawin niyo ganito mga bro. Oh. Ito kasi may busalsal na yung pinaglagyan oh. Ayun oh, ayun oh. Ito naman sa tingin ko ay na-overhaul na kasi sa loob maraming mga gasgas. Di ko alam kung anong pinagagawa. Kagaya niya, no, yun, puti na yan. No? Kita niyo yung puti tinuturo ng daliri ko. Gasgas, di ba? So, di ko alam kung ano ang ginawa dito. Baka sigunyal. Tapos, ito mga bro, itong spring na to, nakatusok dito po yan. Ayan. Nakatusok yan dyan, oh. Ganyan, oh. Itusok muna to. At saka tusok to. Ayan, ganun lang dapat siya. Okay? Ngayon, para hindi ka mahirapan mga bro, lagay natin dito ang camera. Ayan, lagay natin dyan ang camera. Kasi may nakaharang kasi. Para maganda sana yung nakikita nyo. Hanap tayo ng magandang angulo. Dito. Yan. Dito natin. Yan. So, kunin nyo mga bro yung kicker. Ito, para hindi kayo nahihirapan. Ngayon, ilagay nyo yung kicker. Tapos nakasabit siya, di ba? Or pwede naman mga bro nakasabit na. Marami kasing mga bro diskarte para maikabit to. Pwedeng nauna to, pwedeng nahuli. So, ganito na lang. Tapos, ito mga bro, ito yung sumasayad or may sinasabit stand. Ayun, dun siya nakasabit oh. Sa bakal na to. Labo kasi ng camera natin oh bro. Ayun oh, dyan.
Yan, dun siya. Basta ang goal nyo lang, kahit anong discard gawin nyo dito, basta may pasok nyo siya lahat. May pasok nyo siya lahat mga bro. Ayan o. Ayun, ganun dapat siya o. Diba? Tapos, pwede nyo ikutin to. Tapos, ayan. Ikutin natin. Pag nakapasok na siya, yun. O, ganun dapat siya mga bro. Ganyan dapat yan. Para pag kinik natin, ayun o. Ayun o. Diba? Pag kinikikir natin, ayun. Ayun. Nabalik na yung kicker natin. So, ganun lang. Pakadali lang mga bro. Pagkatapos nyan, okay na yan. So, nakikabit na natin. Pwede na natin ibalik yung crankcase cover. Okay, so ibalik na natin. Sabi tayo mo. Yung buwan mo. Ha? Nakangkulo. Update tayo mga bro dito sa ginagawa natin. Kung nakikita nyo, bali nabalik na natin yung crankcase. Pasensya na kayo kung hindi ko napakita sa inyo mga bro. Nalubat kasi yung cellphone natin. Ano? So kanina, so pag kinikik natin to, ayan o. Dito pa lang mga bro, kahit huwag na natin i-kick. Alam nyo naman, nababa siya. O kanina pa habang kinikik natin siya, hindi siya bumabalik pataas dahil putol po yung ito return spring niya. So ngayon, kikik natin para makita nyo yung pagkakaiba. Na mga bro. Yeah, so kick natin. Yun o. Bitaw, ayun, malakas siya. Yun o. Yeah. Kung makita nyo mga bro, bumabalik na ano. So, ganun lang mga bro yung ganun lang yung gagawin nyo kapag yung kicker nyo ng CT100 ay ayun na pong bumalik. So, napakadali lang po ayusin ito. So, natagalang lang tayo kasi yung clutch housing niya, durog yung bearing, input shaft bearing ng transmission, ginawa pa natin. Tapos, nagawa pa tayo ng kunya. Tapos, mag-ayos pa tayo ng carburetor. So, wala rin itong mga susi mga bro kasi galing to sa stock. Wala rin itong mga susi. Kaya, hindi natin siya mapapaandar ngayon. Yan. So, ngayon mga bro, siguro hanggang dito lang yung video natin. Ano? Sana po meron kayong natutunan na basic tutorial natin ngayon. Sa mga gusto pala mag-request ng tutorial, paka-comment na lang mga bro kung ano yung gusto nyong pag-usapan natin or sunod na video na gagawin natin. So sa ngayon, hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw po sa inyong lahat at ride safe po palagi.